Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamunga sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa sutsuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga pulian ang sa Clarin, atong matagamtam. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, ulang mabatunan ti unay gugma. Way susamang kasayang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Luling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resource andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, pangdaon ka. Sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kabuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug Tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Good morning! Good morning! Oy, mayong buntag! Good morning! Martes pizza unsa na 19. Ngayon ang gi-birthday kon ba mga kaila pagid ako day. Lagyo lang kayo, dili ka pangimbita ha. Kinsa may nag-birthdays dool be? Mga namin paniuntuhan. Mayong buntag tanan mga pinagga mga kasenso. And of course, kaming tanan sa Action TV o sa Farm Radio, mutimbaya kaninyo og Good morning! maayong buntag Clarin. Maayong buntag 29 ka barangay sa lungsod sa Clarin. Good morning! Maayong buntag 400 ka mga barangay sa lalawigan sa Misamis Occidental. Good morning! After so many days, gani weeks, nga nagakuyawan ta tungod sa sunod-sunod nga bagyo, laliman kag ila to. Sugod ni Christine, padulong ni Leon, kinsa na, Marce, Nika, Ovel, Layon Pipito, pipila ni adto doy nangahimo pang super typhoon. Pero salamat sa Dios lang gihapon na nakalingkawas ra gyud ta. Sa ngalan sa kinatibuk ang persaha sa Action TV o sa Farm Radio. Again, kaming tanan mong timbaya kaninyo og maayong buntag larin. Sama ninyong mga kabuntagon. Namahaw na ba ning mga bataran Nangapi na ba? Pero gawas niya na doy at ang ipod ang among mga balita ha. National, lokal o among weather forecast for you for the rest of this day. Time sa ato ning igrit kay daghan naman di ay nanggi like and share ani. Jovel Tablon. Oy, sangay gihapon no, Miguel Espijo Sagrado. Emma Teres imong kahigas. Luke Calyaw. Jan Paglinawan. Oy, naana day ka Jan? Mary Ann Abelia, Ana Burungan Marcela, o Rome Garay Raganas. Maayong buntag! Good morning! Naglantaw na sa page mismo sa atong Action Man Mayor Jojo de Sarawa. I-greet po ninyo ng mga kaugalingon daga oy. Mamani katuyuan aning programahan greetings and shout outs na yun. Balita pag yun. Oy, brother Von Mihias Punsalan. Good morning! Kauban ta na sa pagpanalipod sa Santos nga simbahan ha. Mo ka na tinuod si FD doy. Ako lahi man ko grupo. CCM ka ko. Sige lang, mo nga mangyapon ng advokasya ha. Ang panalipod lang gyapon na Santos kasimbahan. Uy, ang atong mga kuan ha, mga parokyano. Uy, yun sa manang parokyano ha doon, Miguel. Dili, parokyano sa bar ha. Parokyano sa Balaang Batang Isus, nining lungsod sa Clarin ha. Nagahapon na. Uy, ni Reverend Father Fred Malalis, Pads, mayong buntag ni mo daga. Good morning! Sa mga lumilihok ni mo daga, mga sakristanes, mga lay ministers, mayong buntag. Good morning!
And of course, naghapong adlaw manggod no, mas gihatagan gyud natong bili ang pag-attend sa Santos nga misa sa atong mga kawanis balay lungsod. Of course, pinanguluhan sa atong Waminal Tandem. Action man Mayor Jojo Dasarawa, atin ang bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos ug mga konsyales. Kumplito sila kagahapon no. After flag raising ceremony. Mayong buntag again. Unsa man ni? Jolev Tablon, maayong buntag langin, maayong buntag sir. Yes, maayong buntag kanimo po na sir. Good morning! Og sa imong kinatibuk ang pamilya, kumusta ng mga kabuntagon ninyo diga ha? Mary Ann Abelia, maayong buntag sir. Salamat sa shoutout. Yes, maayong buntag ninyo talaga. Good morning! Lagi, mo lagi na. No, dili lang kunta mga ulaw ay. Mo ni katuyuan aning program sa matag buntag doy. Greetings and shoutouts sa iyong balita. No, greetings and shoutouts and balita gini siya tanan. National, lokal ug weather forecast for the rest of the day. Gituyo kini doy para pagpamukaw sabas mabuntag ba? Sabas buntag niya to ah. Nagunsa mo diha nang laba mo diha. Gigisugo baka mo sa inyong mga asawa diha. Mga asawa, gipalaba baka mo sa mga kasunsilyo sa inyong mga bana diha. O namahaw baka mo diha, unsa baka mo diha. Ala, nangapi. Ang uban, nang gidayet, nangapi ka. Mo na itong katuyuan ha. Ikaw mo lagi na. At ang ipon, at the same time, ang atong mga balita. Kita kayo nagprograma na doy, mo adto kag laing Sibian. O, mata nangaway laing Sibian, no? Pero kung mo adto kag laing Sibian, kung balita kag ginatanan. Kung greetings and shoutouts, adto ka sa FM. Kung mo adto kag balita, adto ka sa AM. Kita atong gisaksak sinagol. Para makater na tong tanan. Gusto mo greetings and shoutouts? Hala, greetings and shoutouts na. Ayun, balita. Ala, balita ta. Sama ni ini doy ang atong uluhan sa nasyonal nga mga balita para unyang taod-taod. Balita para unyang taod-taod sa nasyonal nga mga tinubdan. Matud pa sa SRA, walay oversupply sa asukar sa atong nasud. Oy, nalabian as katamis ning Pilipinas tingali. Naalaan mag nag-oversupply. Nya perti pa biyang mahalas kilos asukar. DOJ ug TESDA nagkauyon nga magtinabangay sa paghatag og vocational courses sa mga kwalipikadong pinireso nga nahatagan og parole. Very good job na ha mga sirs. Another one from the national news again. Pag-apod-apod sa mga yuta ngadto sa mga benepisyaryo sa reforma sa agraryo mahuman sulod sa tulo ka tuig matud pa sa DAR. Sana all. Sa katapusan ta nga national news para unyang taon pag-asa. Kaniha very good news kani. Pag-asa walay bag-ong bagyo nga nakita sa musunod nga duha pagyod ka semana. Mao kato ang mga balita para unyang taod-taod sa atong mga nasyonal nga mga balita ha. Uy, tuod. Aliwala sa walay bagyo doy, adunay shear line lang gihapon. Kung atong i-review be kadtot lang ha. Adunay shear line sa may Babuyan Islands. Unya na lang ng taod-taod ang dugang detalye ni ana mga pinangga. Ang maong tropical cyclone kaniadto si Pipito karon gibalik siya sa iyang international name nga Manyi. Tropical cyclone na lang doy, pinakaubos nga ang sa pagkabagyo. Magulang lang gamay sa low pressure area. No, naanagyod sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Anyway, all of those informations
Unyang tao-tao naman lamang nining pipila ka mga pahibalogi kan spikas lawak. Maayong buntag, Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka gayunon kadili kita to may mong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Dula kani siya tinguha no nga para makahatag og mga libre katong ihong libre nga mga serbisyo. Dili nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mua, kami na ni gani sa inyo ha. So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kaayo ni nato no. Tungod kay ang lokal na pang-gobyerno naglantaw sa panginahanglanon atong lungsod o kabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni priority sa ato ang pang-gobyerno. Pero wa man ko kibalo sa plano sa Ginoo. Kay malumang ko ako di akong sa Ginoo nga Lord. Kay malumang ka sa akong kapasidad pero I know nga ikaw ng planning what is best for us. So kung sa plano sa ko, that will be done. Karon kay mayor magandang ihangin. Wow. Ning pamalandungan. So manikamot lang ko kung buligan sa itong katawan sa Ginoo nga manikamot ko nga kung sa mga responsibilidad na gitahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naa mo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Pilit kini siya tiyaw-tiyaw. So, karon usab dinisag na rin pausap sa Clarin Batok Droga o CBD. Naata karon for action tingin. Para ato naming i-declare ang atong lungsod nga kita ini sa lungsod sa Clarin pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na droga din sa lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome dito sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. O na ako para
evaluate para sa SHE project or kiti itong ginatawag na sexual health and empowerment project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development ng mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na bago-bago, natin ay gawing maaliwanag. Dami na magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Welcome back, and of course nag-uban gyapon sa atong pagtimbaya o paghatag pagbalita. Maayong buntag Clarin. Good morning nining following Emma Jimenez Menke. Again, Janjan Paglinawan, Sir Cyril Waminal o Kapitan Imi Jane Ido sa may Kinangay Norte. All the way from Naglantaw sa page or official Facebook page sa Ate ng Bayan, Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Dagita sa atong mga nasyonal nga mga balita. Pag-apod-apod sa mga yuta gadto sa mga benepisyaryo sa reforma sa agraryo, mahuman sulod sa 3 ka tuig matud pa sa DAR.
ang Department of Agrarian Reform mga kaasenso kundar ni pahibalo nga mahuman nila ang pagapod-apod sa yutang agraryo ngadto sa mga mag-uma sulod sa tulo lamang katuig kon 3 years. Sa plenary budget deliberations para sa proposed 2025 budget sa DAR, gipaambit sa ahensya nga pinaagi sa ilang budget sponsor Senator Cynthia Villar nga dunay 161,815 usa ka katusog 61,815 ka ektarya nga yuta ang gikitakda kay gipod-apod. Samtang matud pa ni Senator Villar, karong tuiga nakaapod-apod na sila og 61,000 sa 61,000 ka ektarya sa yuta. O kung magpadayon kining distribution rate, matud niya makaapod-apod sila og kapin 161,000 usa ka gatos og 61,000 ka ektarya kadto sa mga benepisyaryo hangtod sa pagkatapos sa administrasyon ni Ferdinand Marcos sa tuwang presidente karong 2028. Sa pagkakaron, nag-istorya na usab ang DAR ug ang Department of Budget and Management ko DBM aron matagan gilayon og bayad ang mga tag-iyas yuta. Kini isip tubag usab sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga patas sa mga mag-uma ug mga tag-iyas yuta. Salain pa nga nasyonal nga balita. SRA matud pa, walay oversupply sa asukar sa atong nasod. Gitataw mga kasedso sa Sugar Regulatory Administration kon SRA nga nagpabiling stable ang inventaryo sa sukal sa nasod ug walay oversupply nga ginatawag niini. Kini ang tubag sa SRA nunot sa pamahayag si pipila ka mga grupo nga ang sobra ka supply maoy hinungdan sa pagtiglom sa presyos asukar. Gipang himakak usab ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona nga nangagpas nga ang desisyon sa pag-import sa asukar malangan hangtod sa 2025 aron mapugngan ang pag-us-o sa presyo sa ganghaan sa galingan. Nasagmuyo usab si Ascona tungod kay murag mas gusto sa pipila ka mga grupo nga ipaabot sa media ang ilang reklamo aron mabalda ang industriya. Imbes nga ipaagi sa formal nga diskusyon, lain maggupo ng formal nga diskusyon usahay sir kay kamoy daog permente. Samtang pagkahuman, gipasiugda sa SRA nga ang inventaryo sa hilaw ug pinong asukar nagpabilin sa husto nga level aron magpadayon ang kinahanglan nga buffer. Atong ikota ang administrador sa asukar o kon sa SRA pinagi sa dialekto nga Bisaya. Yatong Nobyembre 10, 2024 ang among produksyon sa asukal mikunhod sa 61% og kami nangandam alang niini nga adunay husto nga supply sa buffer o gabahin sa ilang mga pag-angkon sa sobra nga supply ala sa hilaw og pino nga asukar. Kami karon 35 to 37% ubos sa level nga natala sa miaging tuig. Kani giawhag usab ni Ascona ang Sugar Council sa pagtambong sa mga konsultasyon aron ipahibalo kanila ang mga plano ug polisiya sa industriya sa asukal. Kanidoy good news and makapahatag og another chance sa kinabuhi ngadtos mga parulado tang mga igsuon. DOJ ug TESDA nagkauyon nga magtinabangay sa paghatag og vocational courses sa mga kwalipikadong piniriso nga nahatagan og parol.
ang Department of Justice kung DOJ o Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA ni Perma o kasabutan sa paghatag og vocational courses sa usa sa kapinireso kung ang ayan nga hatagan og probasyon, pardon o parole. Sa 7 ka pahina nga Memorandum of Agreement nga gipirmahan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ug TESDA Secretary General Jose Francisco Benitez. Magtinabangay sila sa paghatag og bag-ong paglaom sa mga napreso tungod sa nagkanaiyang mga kaso. Epektibo sulod sa 3 ka tuig ang nasangpit nga kasabutan nga nagtumong sa paghatag og edukasyon nga niadtong mahatagan sa kaygayunan nga makalingkawas. Ubos mga kasenso sa kasabutan, ang DOJ mususi sa mga kwalipikadong piniriso nga matagan og probasyon or probation, parole o pardon samtang ang TESDA muhatag og skills and training program nga mahimong hinagiman sa pagpakita og trabaho human makagawas sa bilangguan. Ang probation mga kasenso mao nga ang mga tao nga nakahimong krimen apan wala pa masulod sa prisuhan samtang ang mga pagulado nakasilbi na sa minimum sa iyang pagkapreso o ang pardon gihatagan na og kondisyon sa iyang kagawasan. Moto'y kalainan sa tulo, di ba? Now, sa atong another good news niha, sa atong national news lang gyapon. Pag-asa. Walay bag-ong bagyo nga nakita sa musunod nga duha pa ka semana. Ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa wa pay makita nga laing bagyo nga musulod sa nasod sa musunod nga duha ka semana. Kini base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast nga gipagawa sa Weather Bureau human ming sulod ang 7 ka sunod-sunod nga bagyo sa miaging semana. Sa samang forecast mga kasenso or forecast summary, ang pag-asa nagpadayon sa pagmonitor sa bagyong Pipito nga adunay severe tropical storm category sa pagkasulat niining maong balita ha. Actually, kagabi kami nga balita doy. Ang bagyo ana karon sa may West Philippine Sea nga gawas na nga parte sa Philippine Area of Responsibility. Tungod ini, nagpabiling taas ang pasidaan sa bagyo sa unang semana sa forecast period. Matod pas pag-asa, ang kahimtang sa panahon sa nasod sa kinatibukan gilauman nga muarang-arang sa musunod nga mga adlaw. In relation to that mga pinangga sa pagkahumanining atong nasyonal nga mga balita, ato dayon nga balita sa kahimtang sa panahon apan after this quite short nga pahinomdom gikan Spikas Lawak. Maayong buntag, Clarin. Welcome to Clarine House of Suman, a delightful destination in Misamis Occidental, established in 2009 where the rich flavors of Filipino tradition come to life. Known for its mouth-watering suman varieties, this charming establishment is dedicated to celebrating one of the region's most beloved delicacies. At Clarine House of Suman, we take pride in our authentic recipe, passed down through generations. Our suman is made from high-quality glutinous rice, blended with fresh coconut milk and a hint of sweetness, all wrapped lovingly in banana leaves. Clarine House of Suman is not just a place to eat, it's a gathering spot for locals and tourists alike. Come visit us at Clarine House of Suman, where every bite is a celebration of flavor, culture, and community. We can't wait to welcome you.
Sama sa atong gingon mga pinangga mga kasetso, aniya karon ha ang atong weather forecast for the rest of the day sa gani kinatibuk ang nasud lamang gyapon. Ang atong balita sa kahimtang panahon natud kanato sa Asenso Pinoy Party List. And ang among suki diri sa Action TV ug sa Farm Radio, ang tigtahi sa mga uniforme diri, ang Eugene Tailoring nga na sa may Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Medyo hawa na doy ang atong wind map kagikan gayud sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa na base sa ilang official website nga pag-asa.dust.gov.ph. Apan kung atong makita doy adunay parte sa Mindanao nga posibleng mobaha tungod sa mga patak-patak nga pag-ulan. Mao kana ang Caraga region, ang gisapkupan sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Sur ug Surigao del Sur. Tungod kay matud pa sa pag-asa, ang Caraga ug diri dato sa ato ang Northern Mindanao kon Region 10 adunay easterlies. Ang easterlies mo'y magdala sa pag-ulan gikan kana actually kanang easterlies doy dili kana siya amihan di pud habagat nga hangin gikas tunga unya kung gikan kas tunga ang hangin mo nay magdalag mga panganod mo gani mo nay naghatag og mga kadag-uman ani kagahapon nabasa kong gamay pagulis balay no nabasa ko jutay tungod niya ng maong mga patak-patak nga pangapag-ulan tungod po lagi sa easterlies. Ang Batanes aduna lang yapoy northeasterly surface wind flow nga magdala sa pag-ulan. Samtang ang Babuyan Islands aduna lang yapoy shear line. Unsa nang shear line? Kana na siyang hangin or resulta sa pagbangga sa duha ka managlahi nga hangin nga adunay managlahi nga temperatura. Bugnaw og init nga hangin magbangga na siya doy mo resulta pag-ulan. Ang Bicol region, ang subangang bahin sa Visayas ug ang Davao region aduna poy easterlies nga gali mo nay atong giingon balik ko nato nga magdala usab og pag-ulan. Ang Metro Manila ug katong wala hinganli nga mga lugar sa nasud sa Pilipinas adunay mga localized thunderstorms mao'y makapaingon nga mag-ulan sila dito. Aduna lang gyapon pagbaha dito sa may Cagayan Valley ha. In particular sa may Isabela, Cagayan, Batanes, aduna lang gyapon pagbaha dira. Matod pas pag-asa adunay pasayloa kayo wala nakita sa tong wind map pero diri napita sa may subangang bahin adunay mga kuan dira, adunay mga madag-umon dira nga adunay mga cluster of clouds kumbaga pero ay kabalaka as of pag-asa minus ang posibilidad nga mamahimo ka ng bagyo. Diri pud napita sa may kasadpan dito man padulong sa kasadpan pagyod so di na makapikto na to. Sa kasamtangan mo na nang dagway gamay na lang kaayo si kani ay singalan anak niya super typhoon nga si Pipito karon severe tropical storm na lamang siya nga si Manyi. As of alas 3 kaganiyang kadlawon 570 kilometers west of Lawag City sa may Ilocos Norte nga anaa sa may 100 kilometers per hour ang iyang tuyok. Nagtuyok lang gyapon na kay bagyo man lang gyapon na siya ug 125 kilometers per hour ang iyahang puwersa. Actually, nalang yapoy kusog-kusog ang puwersa doy pero magkapanas na siya. Mas minyaya 15 kilometros ang matag oras ang iyang baktas mga pinangga padulong na siya diri somewhere in Vietnam. Sa atong lungsod sa Clarin o gani langkob na niini ang atong igsuon nga dakbayan ang dakbayan sa Ozamis. Kaganiyang buntag nakakita tag medyo madagumon no hilabi na sa may subangan nga bahin nga parte sa tuang lungsod.
Apan unya mga udto alas 10 padulong na lang nag-alauna doy makita ginato ang bidliso sa adlaw nga perting initapod makapagtong pagka alas 3 alas 4 sa usama gahapon adunay mga pagdag-o mga pagpangilat pagpanalugdog o gani posible lang gyapon nga muulan apan pagkagabi ana minus na ang posibilidad sa pag-ulan o pagpanalugdog pero magpabilin lang gyapon ang mga patak-patak nga mga ginatawag nga mga dag-om. Mao kana mga pinangga mga ka-asenso ang balita sa kaimtang panahon atud kanato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, ang among suki diri sa kanunay ang tigtahi sa mga uniforme ang Eugene Tailoring. Purok Ono, Barangay Poblasyon 4, Clarin, Misamis Occidental. Padayon ta mga lokal nga mga balita. Unyang taw-taon but after this few commercial breaks. Mayong buntag Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCGC sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatikjot, Clarin, Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is nagkuan mi namuyo mi nga simple lang and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya and ang trabaho sa akong papa is construction worker and ang akong mama is housewife and sa tulo ka mag-igsoon ako ang magulang kaning ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Diri sa mga lisod medyo kayo walay mga kamita wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud as college students murag bisa jud kay nang way kwarta sa eskwelahan gyud kay mga baryonon mo gud kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance mo ginay dako kay tabang sa kwa gyud para makuha ng imong pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue gyud no. Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayud tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan.
Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Manok 5. Then akong papa kay wala gid siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay, pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate yun ako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela, kay makatabang di lang kay sa akong pamilya, kundi sa among simbahan, dahil sa ato akong kuan lugar nga dilita ingon nga mahimo bitong pabigat pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pa ko ka-enter kuan one family one professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggub, wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan, so ay kun yun nako yun kuan pod sa Northside say kana kapoy na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa kay college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon, unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Asenso Administration. Ug unta ang ilang tabang syempre ato po untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingani nga opportunity, and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at tapong itana then ang uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damang salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin, Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsihales. Akong dako pasalamat kay isa ko sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan pasalamat jud kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student, isa jud ko. Salamat jud kayo ko.
salamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at o kang Vice Mayor Riza sa Paminal Dilo Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa as Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud po. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Ang akong dakong pagpasalamat pud no sa atong Action Man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging De Los Santos. Padayon gyapon tang naghatag og mga balita og patimbaya niining ato ang programa Maayong Buntag na rin, pero taliwala sa we are greeting you all a very good morning. Subo nga gipost sa official Facebook page ni Mayor Delio Lood sa lungsod sa Sinakaban ang pagtaliwan kagabi man ni as of sa mani alas 9:21 ming taliwan si Vice Mayor Jun Tiu. Atong basahon ang post ha. It is with immeasurable sadness that we announce the passing of Vice Mayor Jun Tiu. Our beloved Vice Mayor joined his creator yesterday, November 17. O adto pa ning November 17 ning taliwan, pero kagahapon lang i-post si pagtaliwan sa Vice Alcalde dito sa lungsod sa Sinakaban. As the post said, Vice Mayor Jun was a pillar of our community who dedicated decades of his life to serving the people of lungsod sa Sinakaban. His legacy of service will forever be remembered. We extend our heartfelt condolences to his family during this difficult time. Our town mourns with you as we honor his remarkable life and the lasting impact he made on the people of Sinakaban. Ang Action TV o ang Farm Radio gani ang LGU Clarin usab. Sa ngalan sa kinatibuk-ang pwersa sa ngalan kinatibuk-ang Roa Medal Administration na isubo usab sa pagtaliwan ni Honorable Vice Mayor Jun Tiu dira sa lungsod sa Sinakaban. Anyway, padayon ta. Wala kayo tay inkluso nga balita sa may tungod sa lungsod sa Clarin kay ato mga kaubas buhat nang gisulat pa. Kadjot lang gigayo na ilaha lang na ato basihan.
Pero diri sa taas mga pahibalo, notice of power interruption karong adlaw. November 19 karon nag-burn out na dito. Alas 8:30 buntag padulong sa alas 5 sapon. Affected areas are in Sinakaban sa may barangay Kulupan Alto. Ilahaning Jerome Kakakuiba doy. Igsoon Jerome ha, pamaypay lang sa mo nga. Reason ang relokasyon sa mga poste nga apektado sa road widening and ang pagpuli sa mga damage na nga mga poste. Lagi, di biya po pwede nga ang sa sila pa kanabitaw ang mga poste gipangkaon nas dalan. No pronto kanang ginatawag nga aksidente man na doy. Basig na wala ka kita basa po sa Muelse atong tabangan ang Muelses pagpahibalo. Karon naka-burnout na alas 8:55 na god. Hangtod ka na alas 5 sapon doy. Wa mo'y kuryente dra Jerome Kakakuiba. Naay police report sa Ozamis gikan ni Agaw Glenn Ray Roluna sa iyang Misamis News Network. Matod pa duha ka lalaki nga sakay sa sidecar nga motor nga mibangga sa PNP checkpoint signage sa mga barangay Malaubang, Sikop. Kani nahitabuha mga alas 9 gabi human nga gisuta sa kapulisan nga mga giingon nga kadudang laki atol sa ilang pagrikisa nakuhaan kini og mga gituang illegal nga droga. Do, magatang patas dugang detalye ni doy kay nakuhaan og illegal nga droga. Mauna kanang mga binan. Wa mapukus sa ingon kay usay makabinan nga mapukus dalan. Pero kadudahan na gina siya nganong nagabinan mo dira. Namangga pagin mo signage. Wa pa mo na nga magag signage. Tigid mo masikop siguro. Tungod po tingala nas inong katama tingala. Bata kabalo. Dugang paibalo sa pagkawala sa Sugang Dagita. This will be November 23. Karong Sabado man tingali na. Ngano na siya? To facilitate the maintenance at Banyadero Capacitor Bank Station. Actually, EGCP may magpalong sa Sugang Dagita Banadoy. Alas 8 sa buntag padulong alas 12 udto. Unsay coverage niya na kinatibuk ang Mulsidos. Sige lang, half day ka po na. Antuso na lang nato na doy. Pero sama sa atong gingon ha, ang atong mga balita nga nag-inkluso diri sa atong lungsod sa Clarin. Maybe later na lang na sa ato ang bugama nga ang lungsod sa Clarin karon. Mas maayo nang magbalita ta and at the same time mapalauman nato. Kumusta na ang atong lungsod sa Clarin karon? Unsay hulagway sa atong lungsod sa Clarin karon? Ma'am Rufa Melo Sinodivilla, maayong buntag. Mayor Jojo Nasarawa. Good morning! Yes, maayong buntag kanimo diga ma'am. Again, maayong buntag kadto kang Rufa Milo Sinodivilla, Mary Jane Pandero, Lizel, Juvel Tablon, sangay po ni nako ha, Miguel Espio Sagrado, Emma Tires Imong Kahigas, Luke Calyao, Janjan Panglinawan, Mary Ann Abilia, Ann Burongan Marcila, o Rome Garay Raganas. Sa uban pa mga pages, atong lang taon ha. Kang Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos Gabay sa atong lantawon. Cyril Waminal, Ima Jimenez Menke o Barangay Chairman Amy Jane Ido. Respikas sa maning mga nag-like diri. Bon Punsalan, brother, mayong buntag. Good morning!
And of course, mga pinangga, again, atangi unyang alas 12:30 padulong 2:30 sa hapon. Ang atong pagpalawom, kumusta na? Naunsa na ang lungsod sa Clarin kagon. But for now, bye-bye sa tama. Mamahaw lang sa tao eh. Nakala na lang sa kinatibukang pwersa sa atong Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel. And of course, sa Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, ang kinatibuk ang Char Media Broadcasting. Ini na lang si Don Miguel and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Ascenso Clarin. Hashtag Ascenso Segundo Distrito. Hashtag Ascenso Misamis Occidental. Hashtag Ascenso Pinoy. Og sa Clarin Pinangga ka natin additional hashtag. Hashtag 70. Ato ng timanan pagminting ka number ha. Bye-bye. 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 Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.